Andre, linisin mong mabuti ang mga banyo bago ko umalis ha. Bilin ng manager ni Andre. Tumango naman si Andre at ngumiti. Si Andre ay isang janitor sa isang mall. Pinagsasabay ni Andre ang pagiging janitor at kanyang pag-aaral. Binubuhay na kasi ni Andre ang sarili dahil wala nang pakialam sa kanya ang mga magulang. Tinutulong-tulungan naman siya ng kanyang lola pero ayaw pa ring maging pabigat ni Andre. Oh, Andre, mauna na kami sa iyo ah. Paalam ng katrabahong lalaki ni Andre sa kanya. Andre, ingat ka ha, sabi naman ng babaeng katrabaho ni Andre. Ingat din po kayong lahat, sabi ni Andre sa mga ito. Nang mawala ang mga ito ay sinimulan na ni Andre ang paglilinis. May mga kasama rin naman si Andre sa paglilinis, kaya hindi naman siya gaanong mahihirapan. Sinimulang linisin ni Andre ang mga CR nasa first floor. Sa banyo kasi nakatoka si Andre tuwing gabi. Pagkatapos sa first floor, dumiretso naman siya sa second floor ng mall. Kailangan ko pang mag-review, bulong ni Andre. 10:00 ng gabi natapos si Andre sa trabaho. Dumiretso kaagad siya sa kanyang apartment. Imbis na magpahinga, hinarap kaagad ni Andre ang kanyang mga dapat i-review dahil may 3 exam siya bukas. Kahit hirap si Andre, nagpupursige pa rin siya sa pag-aaral. Gusto kasing maging abogado ni Andre at maipagtanggol ang tamang batas. Andre, kung matutulog ka sa klase ko, lumabas ka na lang. Galit na sabi ng babaeng guro ni Andre. Mabilis namang napaayos ang upo si Andre. Pasensya na po, ma'am, nahihiyang sabi ni Andre. Nag-aaral pa kasi, bobo naman. Doon ka na lang sa mall at habang buhay maglampaso ng kubeta. Singhal sa kanya ng lalaking kaklase. Nagtawa na naman ang iba niyang kaklase. Andre, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam naman nating pagiging janitor lang talaga ang bagsak mo, sabi pa ng isa niyang kaklaseng lalaki. Kimingiti lamang ang isinagot ni Andre sa mga ito. Hindi siya pumapatol sa mga taong nang mamaliit sa kanya dahil alam niyang wala naman siyang mapapala. Medyo masama ang pakiramdam ni Andre kinabukasan dahil kulang pa siya sa tulog kaya lutang na lutang siya. Hoy janitor, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Galit na sabi ng isang matandang lalaki kay Andre. Ito na nga lang ang nararating ng kagaya mo. Hindi mo pa inaayos ang trabaho mo. Aksidente kasing naidikit ni Andre ang map sa sapatos ito. Pasensya na po sir, sabi ni Andre. Alam mo ba kung gaano kamahal itong sapatos ko ha? Mga kagaya ko lang mayaman ang nakakabili nito. Paano kung pabayaran ko sa iyo to ha? Mababayaran mo ba? Singhal ulit sa kanya na matandang lalaki. Napayuko naman si Andre dahil nahihiya na siya. May mga tao na rin kasing nakatingin sa kanila. Pasensya na talaga sir, mahinang sabi ni Andre. Dinuro-duro siya na matandang lalaki at nagpatuloy pa rin sa pangahamak sa kanya. Natigil lamang ito nang dumating ang manager ni Andre. Sa locker room ay hindi maiwasang maiyak ni Andre dahil sobrang hiyang-hiya siya sa nangyari. Nasaktan din siya sa pinagsasabi na matanda sa kanya. Huwag mo nang pansinin yung matanda, Andre, sabi ng babaeng katrabaho niya. Pasensya na sa pag-iyak. Nasasaktan kasi talaga ako kapag may mga taong nagda-down sa pagkatao ko. Tugon ni Andre bago punasan ang kanyang luha. Pilit na kinalimutan ni Andre ang ginawa ng matandang lalaki sa kanya at masaya siya dahil unti-unti naman yung nawawala sa kanyang isipan. Hoy Andre! Linisin mo nga to sapatos ko. Utos sa kanya ng kaklaseng lalaki. Janitor ka naman, di ba? Babayaran kita. Axel, wala akong panahon sa mga pangda-down mo. Mag-review ka na lang para may maisagot ka sa exam.
Tugon ni Andre. Mukhang napikon naman si Axel. Anong pinalalabas mo, ha? Bobo ako? Hoy Andre, gusto mo bang i-expel kita sa school na to? Mayaman ako, kaya wala kang karapatan ang janitor na kagaya mo para kalabanin ako. Axel, baliwala ang pagiging mayaman kung mahilig kang manapak ng dignidad ng isang tao. Sabi ni Andre. Napatigil ang dalawa nang dumating ang isang matandang lalaki. Natigilan si Andre dahil ito yung matandang lalaking na mahiya sa kanya sa mall. Dad. Bati ni Axel sa matandang lalaki. Tumingin ang matandang lalaki kay Andre. Oh, ikaw yung janitor sa mall ah. Anong ginagawa mo sa anak kong mangmang ka, ha? Mayabang na tanong ng matandang lalaki kay Andre. Inaaway mo bang anak ko? Hoy, wala kang karapatang kalabanin ang anak ko. Napayuko lamang si Andre bago maglakad palayo doon. Ayaw niyang pakinggan ang sinasabi ng matandang lalaki dahil baka maisip na naman ni Andre na wala talaga siyang mararating. Hindi alam ni Andre kung sinasadya ng matandang lalaki na pagtagpuin lagi ang landas sila o tadhana talaga ang gumagawa nun. Madalas nang makita ni Andre ang matandang lalaki at madalas din siyang ipahiya at maliitin nito. Bakit po nasa labas ang mga gamit ko? Tanong ni Andre sa landlady ng apartment niya. Umalis ka na dahil may nakabili na ng property ko, sagot ng landlady. Hindi ko na kailangan ng upa mo. Mula sa malayo ay natanaw ni Andre ang matandang lalaki. Alam ka agad ni Andre ang nangyari kaya nalulumo siyang dinampot ang mga gamit at umuwi sa bahay ng kanyang lola. Lola? Agad yumakap si Andre sa lola niya at umiyak. Lola, wala naman po akong ginagawang masama pero lahat sila ay minamaliit ako. Lola, wala ba talaga ako mararating sa buhay? Apo, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng iba. Sagot ng lola ni Andre. Humiwalay sa yakap ang matandang babae at sinapo ang pisngi ng kanyang apo. Andre, bakit ka makikinig sa mga taong yun kung alam mo naman sa sarili mong kaya mo? Andre, makinig ka sa sarili mo at sa mga taong naniniwala sa iyo. Oo, hindi maiwasang maapektuhan sa sinasabi ng mga walang magawa sa buhay. Pero wag mong masyadong isipin ang sinasabi nila. Andre, mabuting tao ka. Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko, kaya't alam kong magtatagumpay ka sa buhay. Ngumiti ang matandang babae. Andre, wag mo silang gantihan ng kagaya ng ginagawa nila sa iyo. Iganti mo sa kanila ang mga mararating mo sa buhay. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kagaling. Palagi akong nakasuporta sa iyo, apo. Mahal ka ni Lola, okay? Napangiti naman si Andre bago itango ang kanyang ulo. Dahil sa sinabi ng lola ni Andre, nawala ang pangamba niya sa buhay at mga isipin. Mas lalong nag-aral mabuti si Andre habang nagtatrabaho siya. Nakikita pa rin ni Andre ang matandang lalaki at madalas pa ring maliitin ang pagiging janitor niya. Ngiti lamang ang binibigay ni Andre sa lalaki kaya't napipikon ito sa kanya. 1 taon na lang. Graduate na ako. Bulong ni Andre habang nakatingin sa test paper niyang halos perfect ang exam. Masayang masaya si Andre dahil nagbubunga na ang mga paghihirap niya sa buhay. Ang yabang mo! Hanggang janitor ka lang naman! Inis na sabi ni Axel sa kanya. Makulong ka sanang walang hiya ka. Hindi pinansin ni Andre ang kaklase at tumiretso agad sa bahay. Ipinakita niya ang score sa kanyang lola. Natuwang-tuwa lalo. Sa kabila ng mga paghihirap ni Andre, sobrang saya niya dahil nagbunga naman ang mga paghihirap niya. Graduate si Andre bilang cum laude.
Hindi maiwasang maging emosyonal ni Andre habang nakayakap sa kanyang lolang umiiyak din. Lola, nagawa ko. Umiiyak na sabi ni Andre. Graduate na po ako. Kaunti na lang. Abogado na ako. Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Tugon ng kanyang lola. I'm so proud of you, Apo. Masayang masaya si Lola ngayon. Hindi pa rin nagpasarap si Andre kahit graduate na siya. Pinaghandaan niya ang bar exam habang nagtatrabaho pa rin. Aba, Totoy. Balita ko, graduate ka na ng cum laude. Siguro ay nilinisan mo ang kubeta ng mga guro mo kaya ipinasa ka. Sabi ng matandang lalaki sa kanya. Huwag kang mag-expect na papasa ka sa bar exam. Hindi mo sila madadaan sa paglilinis mo. Magiging walang alam na janitor ka lang. Papasa po ako. Nakangiting sabi ni Andre. Mas marami pong taong naniniwala sa akin. Kaya papasa ako. Asa ka. Singhal sa kanya na matandang lalaki. Napailing na lamang si Andre at nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Lumipas ang taon, ang dating student janitor ay isa ng kilalang abogado ngayon na hinahangaan ng lahat. Kahit na nakamit na ni Andre ang pangarap, hindi pa rin niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. Attorney, may bago ka pong case na hahawakan, sabi ng assistant ni Andre. Kinuha niya ang folder at pinuksan. Natigilan siya na makita ang matandang lalaki at ang anak nito. Nakulong si Axel sa kasong murder na hindi naman ito ginawa. Natawa na lamang si Andre dahil sa tadhanang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na magiging kliyente niya ang 2 taong nangunguna sa pangmamaliit sa kanya. Tinanggap ni Andre ang kaso kasi professional siya. Hinihiwalay niya ang personal na issue sa trabaho. Hindi minit ni Andre ang kanyang kliyente kahit gusto nito. Nag-imbestiga si Andre mag-isa hanggang sa sumapit ang hearing. Kita niya ang gulat sa mag-ama na makitang siya pala ang abogadong kinuha ng mga ito. Seryoso lamang ang mukha ni Andre habang taimtim na nakikinig sa sinasabi ng kabilang partido. Paanong ikaw ang abogado ko? Mahinang tanong ni Axel sa kanya. Akala ko ba bumagsak ka? Hindi ako bumagsak. Ayoko lang ipangalanda ka sa mundo ang nangyari sa buhay ko. Nagsimula sa pagsasalita at pagtatanong si Andre. Namangha ang lahat dahil sa galing ni Andre. Kita ang mag-amang minamaliit siya noon ay namamangha sa kanya. Sa huli, naipanalo ni Andre ang kaso at napawalang sala si Axel. Tuwang-tuwa naman si Axel, lalo na ang ama nito. Maraming salamat, Andre. Masayang sabi ni Axel. Ngumiti si Andre habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Maraming salamat din sa tiwala niyong dalawa sa akin. Tugon ni Andre. Maraming salamat din sa pangdadaw niyo sa akin noon. Dahil doon, narating ko na ang bagay na gusto ko. Napayuko naman ang mag-ama dahil nakaramdam sila ng guilt. Masakit pa sa akin ang mga isinambit niyo sa akin noon. Palagi akong umiiyak kay Lola noon dahil nawawalan na rin ako ng pag-asa. Kaso, maraming taong naniniwala sa akin at nagpapalakas ang loob ko. Kaya pinili kong lumaban. Dagdag pa ni Andre. Ang layo na po ng narating ko ngayon. Sana po, sa pangalawang pagkakataon niyo, ngayon 2, ay magbago na kayo. Sana ay hindi niyo na-down ang mga taong may mataas sa pangarap at hindi gaanong nakaangat sa buhay. Hindi po maganda ang pangmamaliit sa kapwa. Tandaan niyo po na may sukli ang lahat ng ginagawa natin. Huminga ng malalim si Andre bago ngumiti. Maraming salamat po ulit. Aalis na po ang abogadong janitor ng inyong lingkod. Magaan ang loob ni Andre na lumabas ng courtroom. Naiwang tameme ang mag-ama na puno ng hiya sa kanilang katawan.
Hiyang-hiya sila dahil ang taong minaliit nila pareho ay paulit-ulit na sinaktan ay siya pang tumulong sa kanila. Ang abogadong apo ko! Natawa si Andre nang dumamba agad sa kanya ang lolang tuwang-tuwa. Medyo naging busy si Andre kaya't hindi siya nakauwi. I miss you po, sexy kong lola. Nakangiting sabi ni Andre bago ito halikan sa pisngi. Kwentuhan mo nga ako ng mga nangyari? Excited na sabi ng matandang babae. Ikinuwento naman ni Andre ang mga nangyari sa kanya. Ikinuwento niya rin ang tungkol sa mag-ama noon na palagi siyang inaapi at minamaliit. Kapag masama talaga ang pinapakita mo at puro kayapangan, hindi maganda ang kalalabasan nun, sabi ng lola ni Andre. Tignan mo, karma na ang gumanti sa kanila. Kaya ikaw, Andre, palagi mong piliin ang pagiging mabuting tao, ha? Opo la, hindi ko po makakalimutan ang mga naging turo mo sa akin kahit anong mangyari. Nakangiting tugon ni Andre. Sa wala nagsimula si Andre at hindi niya iyon makakalimutan. Kahit maraming hindi naniniwala sa iyo, kung may isa namang nagtitiwala at nagsasabing kaya mo, sobrang panalo ka na. Talo ng isang mabuting puso ang maraming puro kasamaan ang alam. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!